ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapunuan, 33 minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po araw ng Lunes, ika-18 sa buwan ng Mayo taong 2026. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Danis. Good morning sa inyong dalawa, amigo Sherwin and Bernard. Good morning. Morning, Annie, Bernard. Sana good talaga. Sige. Oh, good talaga. Simulan na agad natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Unang balita, bad news para sa mga motorista. Panibagong oil price hike ang nagbabadya ipatupad na mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, May 19. Batay sa inisyal na pagtaya ng oil industry players, maring tumaas ng nasa 3 piso ang kada litro ng presyo ng diesel, habang nasa mayigit piso kada litro ang inaasang dagdag sa presyo ng gasolina. Samantala, posible naman magkaroon ng 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos na bawas sa presyo ng kerosene. Pangunahin pa rin dahilan ng panibagong oil price hike ang hindi pa rin matapos-tapos na kaguluhan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa kabila ng isinasagawang peace talks. Bukas, i-anunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes. Hataw Balita ngayon. Inaasahang haharap ngayong araw sa Land Transportation Office o LTO ang police officer na nag-viral kamakailan sa social media matapos niyang itulak umano ang isang kapwa rider sa may C5 Road noong nakaraang linggo. Ipinatatawag siya ng LTO upang ipaliwanag ang tungkol sa insidente at kung bakit hindi dapat tuluyang bawiin ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Nauna na ang sinuspinde ng LTO ng 70 araw ang driver's license ng viral police at inilagay na rin sa alarm status ang motor na sangkot sa insidente. Sinasabing nagkagit-gitan ng pulis ang nasabing rider at kalaunan ay nagkasagutan pa. At nangabutan ng pulis ang rider dito na anya ito itinulak hanggang sa mawalan ng balanse at matumba sa kalsada. Agad na ipinaresto ng hepe ng National Capital Region Police ang nasabing pulis na napag-alamang isang police staff sergeant mula sa Quezon City. Sa ngayon ay nasa kustodiya siya ng QCPD. Hataw Balita ngayon. Inaasahang hindi na itataas ang red alert sa panunumbalik ng 3 planta sa Luzon na pumalya noong nakarang linggo, habang nakaapekto naman sa Visayas grid ang force outage ng 3 ring planta ng kuryente sa lugar. May hataw na balita si Asher Cadapan Jr. Inanunsyo na ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP noong weekend na normal na ang sitwasyon ng power supply at wala ng alerto sa Luzon Grid. Noong nakaraang linggo, 3 araw na magkakasunod na nakaranas ng red at yellow alert ang Luzon Grid, dahilan para magresulta ito sa pagpapatupad ng rotational brownout. Ayon sa NGCP, nanumbalik na ang 3 major power generation facilities sa Luzon Grid matapos itong magpatupad ng force outage simula noong May 12. Kabilang sa mga planta na nanumbalik na ang kapasidad sa pagsusupply ng kuryente ay ang GN Power Dinginin o GNPD1. Ito ang isa sa 2 pinakamalaking planta sa Luzon na nakapagbibigay ng nasa 668 megawatts. Habang nakapagsusupply na rin ng kuryente ang 2 malaking planta ng Excellent Energy Resources Incorporated o EERI 1 at 2 sa Batangas. May kakayahan naman ang 2 generation plants na ito na makapag-produce ng tinatayang tig 420 megawatts kada pasilidad. Sa kabuuan, pinataas nito sa nasa 1,510 megawatts ang supply ng kuryente sa Luzon Grid.
Noong nakaraang linggo, naglalaro sa nasa 100 hanggang 800 megawatts ang mga naging kakulangan sa available capacity ng Luzon grid kumpara sa demand o kinakailangang kuryente. Ito ang dahilan ng pagtataas ng red alert sa mga grid system na hudyat ng pagpapatupad ng manual load dropping o rotational brownout sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Sa taya ng NGCP, ngayong Lunes ay mas mataas na ang available capacity ng Luzon, Visayas at Mindanao grid kumpara sa peak demands ng mga ito. Nauna nang sinabi ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza na kung makababalik ang tatlong power plants na ito ay maiiwasan na ang red alert sa Luzon grid. Sa kabila nito, 3 planta naman ng kuryente ang nagpatupad ng force outage sa Visayas. Kabilang dito ang Therma Visayas Incorporated Unit 1 at 2, gayon din ang Panay Energy Development Corporation o PEDC Unit 3. Sa kabuuan, nasa halos 500 megawatts ang kinulang sa reserba sa power supply, dahilan para isailalim sa yellow alert ang Visayas grid noong Sabado. Ngunit sa pamamagitan ng pag-aangkat ng supply ng kuryente mula sa Luzon grid, nakatulong ito upang maging stable ang power supply situation sa Visayas. Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita ngayon. Ayan, magandang balita po yan dahil nakabalik na yung 3 planta ng kuryente na nagkaroon ng force outage o pansamantalang hindi nag-operate. Naku po, yung marami tayong mga kababayan, especially dun sa lugar namin, nakaranas ng 3 hours brown out. O hindi lang sa inyo, sa amin din. 3 hours din? Oo, ang mahirap pa Oras. dyan, pagka halimbawa, kagaya namin, yung tubig kasi nakadepende dun sa kuryente, yung mga merong jetmatic, kagaya nun sa amin. Napakahirap ng pakiramdam nang talagang wala kang oras ng pahinga mo tapos wala kang kuryente. Di ba lagi naririnig natin? Sabi ng mga kababayan natin, ano ba yan? Bata pa ako, naririnig ko na yan. Mataas yung demand, kulang yung supply. Kailangan talaga dito yung long-term planning. Kung bata ka pa, naranasan mo na yan, ngayon na nagsisenta ka na, nararanasan mo pa rin yan. Sabi nila, long-term planning ito. Ano ba ang mga halimbawa ng Ayan. long-term planning na dapat noon pa Ginagawa. Ano ba ang dapat? Baka sabihin naman na eksperto tayo. Ayon doon sa mga eksperto, yung government ba nakatuon doon sa mga pwedeng ma-produce ng kaukulang produkto ng langis dito sa ating bansa? Like for example, meron tayong pwede naman po daw po na minahin ng mga minahin. Ano yan sa Tagalog? Tama ba? Like for example, yung sa Palawan. Okay. Natural gas. Natural gas, Ayan. renewable energy, mga ganyan. Dapat nakatuon daw. Kung sinasabi na hindi natin kaya, baka pwedeng i-explore yung pamamaraan. Pwede tayong mag-invite ng mga partners natin para maumpisahan at mapabilis yung project na yan. Dahil we are always dependent sa kanila. Every time sa pagkuha, pag-angkat ng langis, every time that we have a problem, lagi tayong nagkakaroon ng problema, mabigat na pasanin ng mga Pilipino. Tsaka dapat daw, ayon sa mga eksperto din, magdagdag ng mga investors na magtatayo ng mga planta, especially yung tinatawag nilang green energy o yung mga galing sa mga natural na enerhiya. Dahil lalo na dito sa bansa natin, ang dami dumadaang bagyo, ba't hindi gamitin yung malalakas na hangin, yung hangin para ma-generate ng kuryente. Kumbaga sinasabi kasi, palaki ng palaki. Ang Pilipinas ang isa sa may malaking populasyon. Ibig sabihin, pag marami ang populasyon, dumarami yung kumukonsumo. At isa sa kinukonsumong pangunahin ay yung kuryente. That's Kaya correct. pagka ganoon, kailangan magdagdag din ng mga planta na source ng kuryente. Dahil kagaya nito, pagka halos sakto lang tapos merong bumigay, napipilitan talaga na pamansamantala mabawasan yung supply ng kuryente Yeah. natin. Oo, Kaya dapat nila yun, sabi nila magkaroon. Sinasabi nga din, di ba, yung ba't ba hindi tayo magkaroon ng nuclear power plant? Yan. Kasi nga, yung Ayan. mga bansa na mayayamang bansa, meron sila niyan eh.
Madami na tayo napakinggan yan. Oo. Of course, nababasa din natin yan. Sinasabi, nga, hindi mo yan pwedeng gawin sa Pilipinas. Alam mo naman, yung Pilipinas is, ring of fire. Nandun tayo nun sa kategoryang yan. Once na magkaroon ka ng lindol, baka maapektuhan, magkabagsakan yan, magiba, or what, talagang todas yung mga Pilipino. Ang sagot naman ng iba dyan, ba't ikaw yung Japan? Okay. Oo. And Japan talagang nasa Pacific Ring of Fire at talaga namang araw-araw ay nakararan sa malalakas na lindol. And yet, sabi nila, ilang power plant ba meron ng bansang Japan? Marami nang nag-attempt At dyan. maunlad ang Yes. bansang Tsaka Japan. yung sinasabi Tama yun. nila hanggang ngayon, yung establishment dun sa Bataan, marami ng lindol na nagdaan. Pero hanggang ngayon nakatayo. Yung Bataan Nuclear Power Plant. Ako mismo nakasama ko before nung nagsagawa ang House Committee on Energy ng inspection sa Bataan Nuclear Power Plant. Tinur Ano kami yung dyan ng mga ano yung congressman. Pinasok namin talaga ang loob niyan dahil ang issue that time is kakulangan nga ng supply ng kuryente. Tapos ang panukala ay mag-imbita ng mga eksperto para i-check siya sa atin kung itong Bataan Nuclear Power Plant ay kaya ba pwede pa na ito ay kumbaga ayusan at magamit para mag-supply ng additional na kuryente sa bansa. Kaya lang, bukod dun sa taon na yun, nagkaroon din ng ilang visitation, kada magpapalit ng yata ng ilang sa Congress. Ganun pa rin Hindi pa rin natutuloy. Ayan. Yung binabanggit mo, that is always the problem of the businessman. Sinasabi nila na in the country, compared dun sa Singapore, na dati-rati behind sa atin. Pangalawa tayo sa Asia. Yung Singapore, mayroon silang long-term planning. Wala silang problema kapag nag-change yung leadership. In our country, sabi ng ilang mga eksperto, that is always the problem of businessmen. Pag nag-change ng leadership, even their business will be affected. Ang nakakatakot daw sa Pilipinas, yung political crisis, hindi yung financial crisis, sabi ng mga negosyante. So, may relation niya doon siya na binabanggit ninyo na kung sino ang mabuti, kung may continuity, di ba? Yung leader, kahit hindi ka mabibigyan ng credit. Basta alam mo na maganda yung proyekto, dapat tinutuloy. Sa Singapore daw ay maganda yung pamamalakad. I do not know, mga kasambahay, doon sa mga nakikinig sa atin. Siguro ulitin natin, kung hindi naman tayo sa nagmamagaling, sa mga eksperto ito na naririnig at nababasa natin, baka pwedeng aralin. Aralin yan, up to this time, yung long-term planning and programs ay dapat na maipatupad. Huwag na natin tingnan yung politika. Kasi kawawa naman yung mga Kasi Pilipino. nga, taon-taon na nating nagiging problema yun Yes, Dapat matuto tayo doon sa nararanasan nating hirap. Lalo na pagka ganitong panahon nga. Kawawa naman yung mga Pilipino. Sabi nila, lagi na lang nagtitiis. Lagi na lang pinagtitiisan. Kaya ang tanong, hanggang kailan? Ayan. Okay. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, higit 30 mga lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng danger level ng heat index ngayong araw ng Lunes, May 18. Ayon sa Pag-asa, abot ng nasa 42 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius ang init na maaaring maramdaman ngayong araw. Kabilang sa mga lugar na makararanas ng nasa 45 degrees Celsius na damang init, ang Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro at Cuyo, Palawan. Habang 45 degrees Celsius naman sa Dagupan City, Pangasinan, Sangley Point, Cavite at Rojas City, Capiz. Aabot naman sa 43 degrees Celsius ang damang init sa Lawag City, Ilocos Norte, Baler, Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Hacienda, Luisita, sa Tarlac City, Ambulong, Tanawan, Batangas, Puerto Princesa City, Palawan, Morongan, Eastern Samar, Guian, Eastern Samar, Dipolog, Zamboanga del Norte, Zamboanga City, Zamboanga del Sur at Butuan City, Agusan del Norte. Samantala, 42 degrees Celsius naman ang heat index sa Naiya, Pasay City, Sinait, Ilocos Sur, Apari, Cagayan, Tuguegarao, City, Cagayan, Kasiguran, Aurora,
Iba Zambales, CLSU, Muñoz, Nueva Ecija, Subic Bay, Olongapo City, Infante Quezon, Alabat Quezon, Mulanay Quezon, UPLB Los Baños, Laguna, Pili Camarines Sur, Iloilo City, Dumangas, Iloilo, La Carlota, Negros Occidental, Catarman, Northern Samar, Catbalogan, Western Samar, Tacloban City, Leyte at Maasin, Southern Leyte. Patuloy naman ang paalala ng mga health experts sa publiko na gawin ang iba yung mga pag-iingat sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon na maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng sakit. Hataw Balita ngayon. Patuloy na bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig ng mga taga Metro Manila, gayon din ang ilang mga sakahan sa Bulacan at Pampanga. Batay po sa monitoring ng DOST Pag-asa, as of 8 a.m. kahapon, May 17, bumaba na sa nasa 178.07 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na mas mababa na ng 2 metro mula sa 180 meters na minimum operating level ng dam. Paliwanag ni National Water Resources Board o NWRB Executive Director Servilio David Jr., kapag mas bumaba na sa minimum operating ang level ng tubig sa Angat Dam, ay mas pinaprioridad muna na bigyan ng water supply ang mga taga Metro Manila at iba pang karatig na lugar. Sa kabila nito, wala pang inaasahang magiging pagbabawas sa alokasyon ng tubig para sa mga taga Metro Manila sa mga susunod na araw o linggo. Gayunman, binawasan na ng NWRB ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa mga sakahan sa Bulacan at Pampanga, habang pinag-iisipan na rin itong suspindihin muna sa susunod na linggo. Gayunman, ayon sa NWRB, dapat pa rin paghandaan ang supply ng tubig mula June hanggang August dahil sa posibilidad na mas lalo pang pagbaba ng tubig sa Angat Dam. Hataw Balita ngayon. Ayan. So, nakita natin, bumaba na ng 2 metro yung level ng tubig dito sa Angat Dam na pangunahing nagsusupply o pinagkukunan ng tubig ng mga taga Metro Manila. So, problema yan. Naku po, alam mo, again, ibigyan ko rin ng comparison. Yung Singapore na napakaliit na bansa daw, napakarami nilang mga reservoir. Yung tubig na hindi na nagagamit, nakukolekta nila yan. Maliit na bansa, pero marami silang mga ganong project. Kaya sa panahon ng kailangan nila, mga tag-init, mayroon silang pinagkukunan. Sa atin, again, babagsak din yon sa long-term planning. Pero hindi mo nabanggit ang Pangulo yun, maglagay ng maglalagay ng mag-iimbakan ng tubig. Narinig natin yan nung mga nakaraan pa. I do not know bakit hindi fully na-implement. Meron namang nilaunch siguro isa o dalawa yun hindi ko ma-recall kung meron ng mga nilaunch na kumbaga sa ibang probinsya na gano'n na nag-iimbak ng tubig. Pero dito siguro, since ang bulto ng tao na sa Metro Manila, dapat maglagay din sa Metro Manila siguro. Ay, talaga naman dapat, Pero again, we don't know kung anong problema, bakit hindi fully ma-implement yan. Siguro isipin din natin, mahirap kasi syempre pag mag-implement ka nito, maraming madadaanan na mga private na mga lupa na nagkakaroon ng problema doon sa bilihan, mga ganyan. Sabi nila, pagka minsan doon nagtatagal, nag-elevate yan sa korte para magkasuhan. Halimbawa, masasagasaan, madadaanan yung lupa ko. O sige, kukunin ng gobyerno, kakausapin ka ng gobyerno na ibenta mo yan kasi ito yung paggagawan ng paraan para at least paglagyan ng tubig na kukolektahin. Anong tawag doon? Reservoir? Reservoir. Okay. Kung sakali na pumayag yung tao sa tamang presyo, okay yun. Pero kung hindi pumayag yung tao sa presyo na yan, ilibate niya yan sa court. May mga ganon. So, ibig sabihin, doon daw nagtatagal. Harinawa na yung mga proyekto ng gobyerno, doon naman sa ating mga kababayan, sana ay maging cooperative din sila. Para at least, itong mga proyektong ito ay walang delay. Hindi na may patupad ng gobyerno. Napabanggit mo yung sa Singapore. Oo, diba? Singapore. Kasi sinasabi, parang At saka, ibig ko lang sabihin, kaya binanggit ko lang din ulit. Kasi hindi naman masama na mag-copy-paste.
Di ba, no? Kung Tama. halimbawang, yun nga, di ba, napunta rin naman sila ng ibang bansa. Alam ko, hindi ng dahilan ng iba. Dahil nag-o-observe sila dun sa mga ginagawa sa ibang bansa, gaya sa Singapore. Kung nakakabuti pala yun at pwede naman dito sa atin para mas lalo makatulong, ba't hindi na lang tularan? Sabi ng mga eksperto again dyan, sa ibang bansa din may mga may mga binabanggit na, di ba minsan mayroon sinabi si Lee Kuan Yew. Okay, siguro pwedeng aralin ng mga ano natin kasi yun na kinikriticize tayo. It's always the leadership. Ang too much politics in the country, yan ang nakakasira. Again, sabi ng mga eksperto, yan ang dahilan. So, eto nga, doon sa balita nga natin, ang naapektuhan na dito, Taong bayan. yung mga magsasaka dito sa Bulacan at sa Pampanga kasi binawasan na sila ng alokasyon. Binawasan na sila ng alokasyon ayon sa MWRB, Natural Water Resources Board. Tapos, posible pa na next week, bawasan as in ikat na ang supply ng tubig para sa irigasyon. So, ang maapektuhan ngayon, yung mga magsasaka. Sabihin, pagka naapektuhan ng pagtatanim nila, maapektuhan naman ngayon yung supply ng pagkain. Pag naapektuhan supply ng pagkain, maapektuhan naman yung presyo at the end of the line, yung mga consumer, yung mga bibili. That's correct. Tataas. No? Tataas ang presyo pagka ganun. Kaya wag nawang mangyari. Pero yun ang isa sa tinitingnan. Pero sabi ng Pag-asa, sabi naman ng MWRB, ay tinitingnan din naman nila yung ibang sources. Kagaya ng meron ditong water treatment plant dyan sa may Laguna Lake. Tapos yung sinasabi nila, merong mga deep well na i-activate sila na maaaring source ng tubig. Pero still pa rin, napipilitang gumawa ng ibang action dahil kulang nga. Dahil sa sobrang init. Ayan. Ito yung bansa na sinasabi nila na kapag tag-ulan, napakaraming nasasayang na tubig. Pero panahon naman ng tag-init, hindi magamit yung nasasayang na tubig. Panahon ng tag-init, napakaraming problema. Again, sana maaral ng ating gobyerno na siguro mapagtuunan ng pansin. Ano yung mga long-term na programa na dapat na maipatupad? Regardless kung yung credit mapunta doon sa iba, pero what is important, tingnan yan. Naalala nyo, kayo naman, hindi naman kayo pinanganak ng dating Pangulong Marcos Sr. Hindi ko nanabot. Sa Ay, history book ko na lang inabot yun eh. Yung turo na lang sa amin sa school eh. Pero alam mo, that time, napakaganda ng mga balita. Yung sinasabi namin sa inyo na ito yung pangalawa sa buong Asia na napakaganda ng ekonomiya ng ating bansa. Noong panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. Tuwan-tuwa kami doon. Kasi, syempre, pag nababalitaan mo yan as a citizen, at your young age, proud ka. Di ba po? Proud ka. Pero talaga, pag tiningnan mo, sabi ng mga eksperto, of course, mayroon naman sinasabi, lalo na yung mga galit kay dating Pangulong Marcos Sr., hindi naman positive ang dating sa kanila noon. Pero doon sa karamihan, tingnan mo yung mga project niya before, pang long term talaga pang long term, pero nawala po yun. Ngayon naman, iba't ibang mga leader na ang sumunod. Iba't iba yung mga programa. Kaya nawawala ng continuity. This is always the problem. Continuity ng mga programa. Kasi pag hindi na credit sa iyo, wala na, goodbye na. I will introduce another project na ako din ang mapapasalamatan ng taong bayan. Ganito daw po ang uri ng mga politiko dito sa ating bansa. Nakakalimutan ang interes ng taong bayan. Matagal-tagal pa yan. Kaya dito muna tayo sa kung ano yung kinakaharap natin. Magtipid na lang po tayo ng tubig. Kaugnay. Yan naman talaga ang realidad. Kaugnay ng balitang tubig. Ay, ito po, may abiso na. Ayan na po, ano kaya ito? May abiso sa mga customer ng Maynilad. Extended po o palalawigin po ang ipinatutupad. Ito na water service interruption sa ilang mga lugar ngayong araw ng Lunes, May 18. Bunsod nagpapatuloy na maintenance activities sa Putatan Water Treatment Plant 1 at 2. Batay sa latest advisory ng Maynilad, extended ang water service interruption sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang mamayang alas 6 ng gabi.
Layo ng extended maintenance activities na maiayos pa ang operasyon ng mga planta upang masiguro ang stable na water production lalo na ngayong tag-init. Kabilang sa mga apektadong lugar, ito na po ang area ng BF Homes, Marcelo Green at San Antonio sa Parañaque City. Tiniyak naman ng Maynilad na may mga water tanker sila na magrarasyon ng tubig sa mga apektadong lugar. Habang hinikayat din ito ang mga customer na mag-ipon ng sapat na tubig sa oras na mayroong supply. Hataw Balita ngayon. Sa kabila ng mga malalakas na pagulan na ating naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong weekend, nilinaw ng Pag-asa na hindi pa napapanahon ang tag-ulan. Ayon sa Pag-asa, ang nararanasang malalakas na pagulan sa mga nakalipas na araw ay ang tinatawag na thunderstorms na karaniwang nangyayari sa kalagitnaan ng buwan ng Mayo. Mula pa noong Sabado, maraming mga lugar sa bansa ang binaha bunsod ng naranasang malakas na pagulan na may kasamang malakas na kulog at pagkidlat. Hataw Balita ngayon. Nagbabala si Pasig City Mayor Vico Soto sa kanilang mga residente na mag-ingat tungkol sa cryptocurrency o crypto wallet scam. Sa post ng alkalde kahapon, tinawag nito ang atensyon ng mga taga Centennial 2 Pinagbuhatan at nilinaw na walaan niyang programa ang Pasig City Hall tungkol sa cryptocurrency o crypto wallet. Ayon kay Mayor Vico, mayroong umanong mga taong pumwesto sa nasabing lugar na nagpapakilalang staff ng LGU at kinukuha ang personal na detalye ng mga residente kapalit ang pangako umanong mabibigyan ng crypto coins. Nanawagan ng alkalde sa sinumang may impormasyong sa mga nasabing scammer na agad ipagbigay alam sa Pasig City Public Information Office o sa pinakamalapit na PNP personnel. Payo po ni Mayor Vico, kung hindi lubos na nauunawaan ang isang bagay, kung hindi established at walang tamang mga papeles ang kumpanya, ay huwag na huwag sasali o mag-i-invest. Hindi rin dapat anya na nagbibigay ng mga personal na impormasyon kung kani-kanino upang hindi maloko ng mga taong may masamang intensyon. Hataw Balita ngayon. Ayan, talagang nadadagdagan yung mga scammer ngayon. Ito naman sa cryptocurrency naman, kaya may paalala si Mayor Vico Soto ng Pasig City. Sa hirap ng buhay ng tao, di ba? Kung ano-ano ang sinasalihan ng ibang mga kababayan natin para lang sila kumita. Pero that's not correct, gaya ng binabanggit ni Mayor. Kailangan maging, responsible. Di ba? Responsible citizen. Ito bang sinasalihan mo? Double check, counter check. Tama ba ito? Gusto mong kumita, pero ikaw din ang mawawalan sa bandang huli. Tsaka lalo na, Bernard, hindi maraming mga tao ang bukas dyan sa cryptocurrency. Oo, yung mga crypto wallet na yan. Ako nga, hindi ko alam yan. Saka dapat pagkano siguro is oriented, maturuan yung taong bayan paano ba tayo magre-responde pag merong mga ganitong sitwasyon. Maganda yung ginawa ng Pasig LGU, i-call out agad nilang atensyon ng publiko, partikular sa kanilang nasasakupan, noong mapabalita. Kasi ito, hindi hindi yung karaniwang scammer na online lang. Ito talaga, pumunta sa lugar. Nagpakilalang staff ng LGU. Tapos, nanghingi ng details, kapalit na bibigyan ka ng cryptocurrency. Ang lakas ng loob, Oo. Kung sabihin, dapat yung pagkaganon, oriented ang taong bayan, paano ka re-responde pag merong ganon nagpapakilala. Sa kaya sabi ng LGU, ay dapat hingan nyo ng papeles, ng kaukulang papeles. Pwede siguro doon, imbitahan nyo muna. Huwag nyo munang paalisin. Pakapihin mo muna. Hanapan mo ng papeles. Habang kinukumpirma mo sa LGU o PNP, kung kaya nilang puntahan, puntahan. Medyo kaduda-duda po yung tao rito nagpapakilalang staff daw ng LGU. Ganito po ang pangako, ganyan-ganyan. Tsaka napaka-delikado nun. Ibibigay mo yung detalye mo, yung personal information. Oo, kasi maaaring magamit din yung personal details mo ng mga scammer. Maaaring magpanggap na ikaw yun. Gagamitin yung personal mong detalye dahil nakuha niya, manloloko siya ng ibang tao. Wala kang kamalay-malay ngayon, ginagamit na yung personal details mo,
available naman yung picture mo sa mga social media sites, karamihan. Personal details mo, wala sa social media sites mo kasi. So, pwede ngayon gamitin yan, sabi ng PNP, naalala ko, sabi nila, pwedeng gamitin yun ng mga scammer, manluloko, magpo-post o magpapanggap na ikaw. Ayun, nanghihingi nga ng pera, di ba? So, meaning to say, right move yung ginawa ng MGU. Yes, agad Diba? nagbabala sila. Oo, nagbabala sila doon sa kanilang mga constituents. Di ba yung ginawa ni Mayor Vico? Now, since nangyari yan, siguro we want to warn also other areas, other LGUs in the National Capital Region and the rest of the country na baka may pupunta na katulad nito doon sa lugar nyo, gaya ng nangyari diyan sa Pasig, huwag kayo agad magmaniwala. At syempre, dapat po, paano nila malalaman yan? Di ko kumpirma nila mismo doon sa Okay. sinasabi nila na stop ka ng LGU, reachable naman approach. Madali Yes. namang mabot nga yung mga LGU eh. That's correct. So, ibig sabihin, kahit na yung mga barangay, di ba magpaikot sila ng sasakyan? Mag-ingat po kayo, ganito-ganito, wala naman siguro nalalabag na batas dyan para tulong na nila doon sa mga mamamayan na madaling mag-trust. Kaya pwede silang ma-victimize. Kasi yung iba nga, pagka napaliwanagan niya, lalo na kung wala namang malay dito, kagaya nitong sa cryptocurrency na ito, investment ika, basta ganito, ibigay mo lang yung detalye mo, magkakaroon ka na ng crypto wallet, magkakaroon ng laman na pera yan, etc. So pagka hindi nga alam at hindi naman naintindihan, maluloko nga. Marami kasing scammer ngayon, nito lang. Yung kakilala ko, nag-check siya dun sa online banking niya yung nangyari? account niya, nagtaka siya bakit merong nagamit ng May withdrawal. Nabawasan. nabawasan malaki, 7,000 sabi niya. Ngayon tinawag niya naman kagad. Upon investigation, sir, sabi po dito, personal niyong ginamit yung card niyo. Face to face ka. Hindi po, sabi nung hindi ko ginamit yan sa store na yan dito. At saka hindi ako lumabas ng Okay. bahay nung time na to. I'll give you one example. Yung binabanggit mo, meron din kaming na-encounter dyan. Na-withdraw yung pera niya sa isang lugar. Okay. Tapos, nagreklamo yung tao. Bakit po na-withdraw ito? Pambayad ko pa naman ito pambili ko ito ng gamot para sa nanay ko. Ala, nag-counter check sa bank. Na-withdraw ito somewhere, basta, dito sa National Capital Region. We called the bank. Bakit nagkaroon ng ganito? Pinapunta yung tao doon sa bank na yon. Binayaran siya. Sabi ko doon sa tao, ayaw niyo po bang magreklamo? Hindi na po. Kasi nabalik na sa akin na yung pera. Sabi ng mga otoridad, pwede sana siya magreklamo para maimbestigahan kung bakit nagkaroon ng ganong klaseng transaksyon at bakit immediately binigay sa kanya yung pera. Buti sa kanya, naibigay ka agad. Yung sa kakilala ko, magantay pa ng 30 days. Pero, teka muna, ang question dito, why that fast na ibigay mo yung pera? Hindi ka nag-conduct ng investigation, hindi mo sinabi doon sa tao na ganito po kasi ang nangyari. Bakit na withdraw? Di ba may card yan? Pagkatapos, na-withdraw niya somewhere in Antipolo. Siya'y taga dito sa Quezon City. Nasa kanya naman yung card niya. Nasa kanya yung card niya. Yun nga. Ganun nga din na nangyari. See? So, ibig sabihin, nangyari na yan before. Matagal pa, before COVID. Ini-invite namin yung tao, gusto niyo po bang magreklamo? Sabi niya, hindi na po. Kasi nabigay niya. Which is not right. Dapat magreklamo ka para at least maimbestigahan. Sabi ng mga otoridad. So matagal na yan, nung panahon pa ng Yes. COVID. Ito, recently lang. Yeah, Ito so lang. let's be cooperative. Doon sa mga victim, let's be cooperative with the authorities. Dapat magsumbong, dapat magreklamo para yung mga otoridad makapag-imbestiga. Ang problema kasi, ang tingin ng iba dyan, abala. Pero itong nangyari kasi sa Pasig, yung nagpapakilala, tapos papalitan ng cryptocurrency. Hindi ako well-versed sa cryptocurrency, pero ang sa nakikita ko sa mga base, sa mga ads, yan ang ginagamit ng mga nagsusugal online. Online gambling. So most probably, ang mga mabibiktima nito, yung gumagamit din ng cryptocurrency. Yun ang mga target nila dyan. Yung mga nagsusugal online. Yung iba naman, yun nga, so for investment, kasi naglalaro, babataas, yun yung inaabangan nila na, halimbawa, Bitcoin, gano'n. Pagka halimbawang mataas ang value,
O ayun, nagbebenta sila, Mayroon ako naririnig na mayroon nga akong investment dyan pero hindi ko naman kinukolekta kasi sinasabi sa akin na eto na yung pera mo. Gusto mo ba kukunin yung tubo mo o yung gana mo o idadagdag mo dito sa investment Ganyan mo? nga, oo. Is that the cryptocurrency? Yeah, Sinasabi nila oo. yung... Isa lang sa pinaggagamitan. Ayan. Actually, paborito ng mga scammer na idaan sa cryptocurrency yung panluloko. Kasi sabi ng PNP dyan, pag dumaan na po doon, nahihirapan na silang i-trace. So, alam mo, maraming phishing links online, nagagamit pang hack. So, we are warning them. We are appealing to you, double check para hindi po kayo ma-victimize ng mga masasamang loob. Ayan, dapat po talaga mag-iingat po tayo. Pag may nag-send sa inyo ng link, message, kaduda-duda, huwag nang pansinin, burahin. Pag may tumawag sa inyo, hindi ka kilala, di ka sumali sa anong proyekto, nanalo ka, huwag mong pansinin. Nagpapakilalang ganito, drop mo agad yung tawag, huwag mo nang pansinin. Ganun po dapat tayo mag-iingat. At syempre, sa tulong din ng mga nangunguna sa atin sa pamahalaan na talaga namang tumatrabaho. At yung mga hindi nagtatrabaho, yun lang po. Ay sana po mapilitan po tayo at kaugnay ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Eto na po, nanguna si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa listahan ng top performing cabinet officials sa ilalim ng Marcos administration batay sa resulta ng isinagawang Boses ng Bayan Survey. Nakakuha si Secretary Gatchalian ng 87% na puntos ng Index of Governance na resulta ng pinagsama-samang trust at approval ratings. Pumapangalawa naman sa listahan si Education Secretary Sani Angara na may 85% na Index of Governance. Pangatlo si DILG Secretary John Bicrimulya na may 82%. Pang-apat si DPWH Secretary Vince Dizon na may 80%. Sinusundan ni Executive Secretary Ralph Recto. Pang-anim si Justice Secretary Frederick Vida. Pang-pito si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na may 75%. Pang-walo si DTI Secretary Cristina Roque ng DTI. Pang-siyam si Defense Secretary Gilberto Chodoro na may 72%. Habang may pang-sampu naman sa top performing cabinet officials si Secretary Anton Lagdameo Jr. ng Department of Special Assistant to the President. Samantala, nasa top 11 to top 24 naman ang mga kalihim ng Presidential Communication Office, Department of Migrant Workers, Department of Health, DFA, DOLE, Department of Human Settlements and Urban Developments, Department of Agrarian Reform, DOTR, DICT, Department of Finance, Department of Energy, DepEd, Office of the Solicitor General at Department of Budget and Management o DBM. Isinagawa ang survey mula April 1 to April 8 mula 2026 mula po sa 5,000 random respondents sa buong bansa. Pero dapat mahuli itong mga scammer na ito tsaka ito sa online banking para maimbestigahan at malaman paano ba nila ginagawa yan at makapag-ingat tayo pare-pareho lalo na yung ating mga kababayan na hindi naman masyado aware dyan sa kagaya niyan, yung cryptocurrency dyan sa Pasig City. Ayan. Patuloy po kayo, kumantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras, 15 minuto, makalipas pong ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Nakauwi na ng Pilipinas ang 2 mula sa 7 sugatang Pilipino crew members ng barkong tinamaan ng Iranian drone attack habang naglalayag sa may Strait of Hormuz. Dumating ang 2 Pinoy crew members noong hapon ng Biyernes, May 15, sakay ng Emirates Flight EK332 kung saan masaya silang sinalubong ng kanilang mga pamilya. Binigyan naman ang mga ito ng financial assistance ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA.
Sila ay ligtas na naiuwi ng Pilipinas sa pakikipagtulungan na rin ng may-ari ng barko at licensed manning agency kung saan sila nagtatrabaho sa pakikipag-ugnayan na rin sa Embahada ng Pilipinas at Migrant Workers Office sa Oman. Samantala, patuloy namang sasailalim sa gamutan at psychological assistance ang dalawang seafarers hanggang sa sila ay tuluyang gumaling. Sa ngayon ay pinoproseso na rin ng DMW ang repatriation ng nalalabing 5 tripulante na biktima ng insidente. Hataw Balita ngayon. Panibagong batch ng mga overseas Filipino workers ang ligtas na naiuwi ng Pilipinas sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na repatriation efforts ng pamahalaan sa mga kababayan natin na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Binubuo ang latest batch ng repatriation ng 34 na OFWs at isang dependent mula sa Qatar. Sila'y dumating noong Sabado, May 16 sakay ng Qatar Airways Flight QR934 na lumapag sa NAIA Terminal 3. Agad namang inasikaso ng DMW katuwang ng iba pa mga ahensya ang kanilang post-repatriation program. Gayun din ang pagbibigay ng tulong pinansyal, medikal at iba pang pangangailangan ng mga umuwing OFW. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Noel Poliarco. Wala naman po sa Edmonton, Canada. Global News. Good morning sa iyo, Ani, at magandang umaga sa ating mga kasangbahay. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Bagamat wala pang formal at pinal na napagkakasunduan, nananatili pa rin ang ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Gayunman, tila nauubusan na ng pasensya si US President Donald Trump at patuloy na iginigiit ang paghinto ng Iran sa kanilang uranium enrichment. May hataw na balita si James Bontuyan. Mahigit 5 linggo nang nananatili ang marupok na tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran kasunod ng malawakang pag-atake ng US at Israel sa Iran noong February 28. Bagamat bahagyang humupa na ang palitan ng pag-atake, nananatiling malabo pang makabuo ang dalawang panig ng isang pang matagalang kasunduan para tuluyang tuldukan ang gulo. Sa isang panayam, sinabi ni US President Donald Trump na nauubusan na siya ng pasensya sa Iran at dapat na makipagkasundo ang Tehran sa Washington. Patuloy na iginigiit ng Estados Unidos na dapat itigil ng Iran ang kanilang uranium enrichment at ilipat sa ibang bansa ang kanilang highly enriched uranium stockpile. I can only say that Iran, I can say this with very, very strong conviction, Iran will never have a nuclear weapon. Not going to happen. Giit naman ng Iran, may karapatan sila sa kanilang nuclear technology para sa mapayapang gamit bilang bahagi ng Nuclear Non-Proliferation Treaty. Ngunit, mas lalo pang tumaas ang tensyon matapos sabihin ng Iranian parliamentary spokesman na posibleng itaas ng Iran sa 90% ang uranium enrichment level kung muling aatakihin ang kanilang bansa. Ang ganitong antas ay itinuturing ng weapons-grade purity. Sa kabila nito, nagpahayag din si Trump ng mas maluwag na posisyon kaugnay ng uranium enrichment ng Iran. Ayon kay Trump, maaari niyang tanggapin ang 20 taong suspensyon ng nuclear program ng Iran sa halip na ang ganap na pagtigil nito. They have fully agreed no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of it. 20 years is enough, but the level of guarantee from them was not enough. In other words, it's got to be a real 20 years. Ayon kay Trump, kailangan maging totoo ang nasabing 20 taong kasunduan upang masiguro na hindi makagagawa ng nuclear weapon ng Iran. Samantala, nananatili namang tutol si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa anumang kasunduan na hindi ganap na matanggal sa nuclear capability ng Iran. Giit nito, dapat mailabas o matanggal ang stockpile ng enriched uranium bago matuldukan ang digmaan. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.
Nakatakdang makipagpulong ngayong linggo si Russian President Vladimir Putin kay Chinese President Xi Jinping. Inanunsyo ito ng Kremlin matapos ang ginawang pagbisita ni United States President Donald Trump sa China noong nakaraang linggo. Plano ni President Putin na magtungo sa China ng May 19 hanggang May 20 para sa kanyang 2-day state visit. Inaasahang tatalakayin ng dalawang pangulo ang mahalagang usapin patungkol sa international at regional issues. Hataw Balita ngayon. Iginiit ng Taiwan ang kasarinlan nito o ang pagiging malayang bansa. Kasunod ito ng babala ni United States President Donald Trump sa Taiwan sa plano nitong formal na pagdedeklara ng paghiwalay ng teritoryo nito sa China. Ang pahayag ng Taiwan ay kasunod ng naging pagpupulong ni US President Trump at Chinese President Xi Jinping. Matagal nang inaangkin ng China bilang kanilang probinsya ang bansang Taiwan. Hataw Balita ngayon. Ibinahagi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kanyang Facebook post ang kanilang ginawang pag-atake sa Moscow, Russia. Ayon kay Zelensky, justified aniya ang kanilang ginawang hakbang laban sa Russia dahil sa patuloy din itong pag-atake sa kanila. Nagpalipad ang Ukraine ng drone sa layong 500 kilometers mula sa state border nito. Sa ngayon, aniya patuloy na nagtatrabaho ang mga drone at missile manufacturers ng Ukraine. Hataw Balita ngayon. Opisyal nang idineklara ng World Health Organization o WHO ang public health emergency of international concern dahil sa lumalalang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Pangamba ng mga eksperto, posibleng lumaki pa ang bilang ng mga kaso kasunod ng naitalang mga pagkalat ng sakit sa ibang lugar. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Umaabot na sa 80 ang pinaghihinalaang nasawi habang may 8 laboratory-confirmed cases at mahigit 200 suspected cases ng Ebola sa Ituri Province sa Eastern Democratic Republic of Congo. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Bunia, Rwampara, Mongwalu kung saan may paggalaw ng mga tao dahil sa pagmimina at kalakalan. Sa pahayag ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, formal nang itinuturing na public health emergency of international concern ang pagkalat ng Ebola na sanhi ng Bundibugyo virus sa Congo at Uganda. Ayon sa WHO, hindi man ito itinuturing na pandemic emergency sa ngayon, nananatili pa ring mataas ang banta ng pagkalat ito sa mga karatig bansa dahil sa malawakang pagtawid ng mga tao sa mga hangganan. Dagdag pa ng WHO, posibleng mas malaki pa ang aktual na outbreak kaysa sa kasalukuy na iuulat dahil sa dumaraming suspected cases, mga cluster ng pagkamatay at mataas na positivity rate ng mga nakalat na samples. Lalong tumataas ang pangamba dahil wala pang aprobadong bakuna o tiyak na gamot laban sa Bundibugyo virus, hindi katulad ng ibang uri ng Ebola. May naitala na ring mga kaso sa labas ng mga unang apektadong lugar. Isang confirmed cases ang natukoy sa Kinshasa matapos umunong magbiyahe ang pasyente mula Ituri, habang 2 kaso naman ang naiulat sa Kampala sa Uganda kabilang ang isang nasawi. Dahil dito, pinayuhan ng WHO ang mga bansa na agad i-activate ang kanilang emergency response mechanisms, paigtingin ang contact tracing, border screening, laboratory testing at pag-monitor sa mga posibleng na-expose sa virus. Inirekomenda rin ng ahensya ang agarang pag-isolate sa mga kumpirmadong kaso at pagbabawal muna sa international travel ng mga posibleng nahawa sa virus hanggang makalipas ang 21 araw mula sa pagkaka-expose. Sa kabila nito, nilinaw ng WHO na hindi dapat magpatupad ng border closures o pagbabawal sa trade at travel ang mga bansa dahil wala umano itong scientific basis. Posible rin umano itong magdulot ng hindi nababantayan o iligal na pagtawid sa mga hangganan.
Ang Ebola ay isang mapanganib na virus na kumakalat sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan sa mga likido ng katawan ng infected person, kontaminadong gamit o mga nasawing pasyente. Kabilang sa mga sintomas ito ang lagnat, pananakit ng katawan, pagsusuka, pagatae at matinding pagdurugo. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Isa sa 4 na Canadian nationals na umuwi ng British Columbia mula sa MV Hondius ang itinuring na presumptive positive sa hantavirus ayon sa Canadian authorities. Maglalabas pa ang National Biology Lab o Microbiology Lab ng Winnipeg para kumpirmahin ang resulta ng test ng Canadian nationals. Posible siya ang magiging ika-10 individual na nagpositibo sa hantavirus. Kaugnay nito, 3 na ang nasawi mula nang magkaroon ng outbreak ng hantavirus sa MV Hondius. Hataw Balita ngayon. Patay ang hindi bababa sa 8 individual habang 32 ang sugatan matapos bumangga ang isang freight train sa pampasaherong bus sa Bangkok, Thailand noong Sabado, May 16. Lumabas sa paunang investigasyon na naipit umano ang bus sa riles dahil sa mabigat na trapiko. Hindi agad nasara ang railway crossing barriers at hindi na rin nakapreno sa oras ang freight train. At ito ay may kargang containers dahilan para masarahan o masagasaan ang bus at madamay ang ilang sasakyan at motorsiklo sa lugar. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad sa Thailand ang sanhi ng insidente habang nagpapatuloy ang clearing at rescue operations sa lugar. Hataw Balita ngayon. Napilitang mag-divert ang isang Qantas flight mula sa Melbourne, Australia at patungo sana sa Dallas, Texas, United States. Ayon sa local reports sa Australia, sinasabing napilitang mag-divert ang nasabing flight matapos umanong kagatin ng isang pasahero ang flight attendant ng eroplano. Dahil sa insidente, pinatawan ng no-fly ban ang naturang pasahero para sa lahat ng Qantas flight. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Edmonton, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. Maraming salamat, Noel Poliarco. Patuloy po kayong mantawa, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras sa buong kapuluan, 5:34 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Umaasa ang isang House Prosecutor sa pagkakaroon ng ganap at makatarungang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw nakatakda ang schedule para sa pagko-convene ng Senate Impeachment Court. May hataw na balita si Rosalie Cos. Sa gitna ng mga kontrobersyang kinakaharap ng Senado, naniniwala si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na magkakaroon ng makatarungan at ganap na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw, inaasahang magko-convene ng Senate Impeachment Court at dadalo rito ang 11 miyembro ng House Prosecution Panel, kabilang na ang kongresista. Ito ay upang ipakita ang paggalang sa Senado at proseso na itinatakda ng saligang batas kaugnay ng impeachment. Tingin ko po, yung pong mga senator judges naman po natin at the time of trial will look at it with open eyes, will look at the evidence both from the prosecution and the defense and decide based on the evidence and based on their conscience. Ang panawagan naman sa Senado ni Kabataan Party List Representative Rene Co, isang House Assistant Minority Leader, umakto ayos sa saligang batas at mandato nito. Pero kasabay nito ang pag-apela sa publiko na bantayan ang paggulong ng impeachment proceedings sa Senado. May direct stake ang mamamayan dito sa impeachment. No, na dapat suportahan natin yung maayos na paggulong ng proseso na ito.
Samantala, nagsagawa ng pagkilos ang Tindig Pilipinas, isang civil society coalition, araw ng Linggo, May 17. Ito ay upang muling ipanawagan na ituloy na ang impeachment trial laban kay VP Duterte. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandania, ngayong nakadapa ang reputasyon ng institusyon, mas lalong dapat igiit ng Senado ang konstitusyonal na layuning litisin ang kaso ni VP Duterte. Kailangan din anyang bumawi ng Senado sa taong bayan at sumikat ang araw ng pananagutan laban sa isang linggong pang-aabuso at kaguluhan. Rosa Licos, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng hataw, balita ngayon, muling nilinaw ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang dahilan ng biglaang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon kay SP Cayetano, walang kaugnayan ng pagpapalit ng Senate leader sa napipintong impeachment trial. Anya, pangunahing dahilan ng pagpapalit ng liderato ay bunsod ng mga isyong panlipunan na hindi natututukan ng nakaraang pamumuno gaya na lamang ng krisis sa langis. Paulit-ulit na sinabi na kaya nagkaroon ng leadership change para pigilan yung impeachment. Pero nakita nyo naman po, Wednesday night, nung nakuha natin yung articles of impeachment, kahit na may kaguluhan sa Senate, tinapos po natin. Hindi totoo at propaganda lang at paninira sa bagong majority na yung impeachment ang main reason na pagpapalit, di ba? Marami tayong pag-uusapan kung bakit pinalitan ang majority. Kasama dyan yung direction. Tingin ko po hindi natututukan ng husto yung present crisis ng ating bansa. Fuel price crisis, crisis po sa energy, crisis po sa trust sa gobyerno. And I'm not talking about the administration alone. Trust in the legislature, in the House, the Senate. Matapos isa publiko ni Ombudsman Crispin Remulla na pinatawan niya ng preventive suspension si Senate Acting Sergeant at Arms Mawa Plasca, gayon din ang pag-i-issue ng subpoena sa CCTV footages ng Senado nang mangyari ang tensyon noong gabi ng May 13. Sinabi ni Ombudsman Remulla na hindi umano tinanggap ng Senado ang kanyang kautusan. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Sa kabila ng official notice ng Ombudsman, ayaw umanong tanggapin ng Senado ang inisyong preventive suspension kay Acting Sergeant at Arms Mawa Plasca, pati na subpoena para sa CCTV footages sa loob ng Senate building. Yan ang sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla sa isang panayam sa radyo noong Sabado. Paliwanag dito, nagkaroon ng problema sa process server ng Ombudsman at ayaw itong tanggapin ng Senado. Sa kabila nito, iginiit ni Remulla na considered serve o itinuturing na naipataw na ang kautusan para sa kanila. Noong Biyernes, kaparehong araw na inanunsyo niya sa publiko ang kanilang mga aksyon, ipinadala rin ng Ombudsman ang mga order sa Senado. Inilabas ang 6-month preventive suspension laban kay Plasca at subpoena upang hindi nito maimpluwensyahan at makuha ng Ombudsman ang CCTV footages sa loob ng Senate building noong nangyari ang putukan gabi ng May 13. Sa panayam, ipinahayag rin ni Remulla ang pagkadismaya dahil tungkulin anya ng isang Sergeant at Arms na panatilihin ang seguridad sa paligid ng Senado. Una nang inamin ni Plasca na siya ang unang nagpaputok ng warning shots sa loob ng Senate premises. Samantala, magpapatuloy naman ang investigasyon ng Ombudsman at hihingin rin ang iba pang impormasyon mula sa iba pang mga grupo at individual na nakasaksi sa insidente sa Senado. Hinihingi pa ng UNTV ang pahayag ni Plasca patungkol sa ipinataw na suspensyon sa kanya ng Ombudsman. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Mariing itinanggi ng pamunuan ng Senado ang mga balitang walang kuha ang nangyaring insidente ng putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, agad nila itong nasecure at handang ibahagi sa mga otoridad.
May humahataw na balita si Jed Neresina. Nilinaw ni Senate President Alan Peter Cayetano na sa mismong araw pa lamang ng insidente o barilan sa Senado ay nakipag-ugnayan na sa kanya si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla. Ito ay upang matiyak na masesecure ang mga CCTV footage sa nangyaring kaguluhan noong gabi ng May 13. Ayon kay Senator Cayetano, nag-utos siya sa Sergeant at Arms na maglabas ng kopya ng video. I'd like to clarify na agad-agad sinecure yung CCTV sa Senate. Marami pong theories, marami pong haka-haka, marami nagpupush ng narrative, no? Isa sa unang sinabi sa akin ni Secretary John Vic Remulla ay pagdating sa Senate, we will secure the Senate, we will make sure that everyone's safe. Sabi niya, Senate President, or kilala naman niya ako, so sabi niya, Alan, please make sure may access kami at na-secure yung CCTV. So as soon as I saw the Sergeant at Arms, sinabi ko na parating dito si Secretary Remulla, make sure that in front of them, makita nila yung CCTV, tapos may dalawang kopya. May kopya tayo, may kopya sila. Binigyang din ni Senate President Cayetano na prioridad ng bagong liderato ng Senado ang buong transparency sa investigasyon. Dahil dito, handaan niya nilang ibigay ang kopya ng CCTV sa lahat ng otoridad na hihingi nito para sa pag-iimbestiga. So as far as I can recall, joint investigation to. Kailangan full transparency. Hindi pwede natin sabihin jurisdiction natin to, so tayo lang mag-iimbestiga. Klarong-klaro po yon na sinabi natin na to be transparent at naibigay kaagad to sa PNP at DILG. So sa lahat ng humihingi ng kopya, maging sa Office of the Ombudsman, maging sa NBI, Samantala, naglabas din ng opisyal na pahayag si Acting Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplaska. Mariing pinabulaanan ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA ang mga peking balita sa social media at ilang media outlets na nagsasabing walang nakuhang video sa ikalawang palapag ng gusali ng Senado. Sa inilabas na pahayag, gabi ng May 14 ay formal ng night turnover ng OSAA sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, National Capital Region ang orihinal at hindi na bagong mga kopya ng CCTV. Nagbabala ang OSAA na ang pagpapakalat ng unverified at peking impormasyon ay sumisira lamang sa integridad ng isinasagawang investigasyon. Kaya naman pakiusap ng pamunuan ng Senado sa media at publiko maging responsable at sa mga opisyal na dokumento lamang magtiwala. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Iginiit ng hepe ng Pasay City Police Station na nagkasabay lang sila ng isang itim na van nang lumabas ito sa Senate compound noong Huwebes ng madaling araw. Si Benedict Samson, humahataw. Sa gitna ng usapin sa paglabas sa Senate premises si Senator Ronald Bato de la Rosa bandang 2:30 ng madaling araw noong Huwebes, May 14. May 4 na sasakyan kabilang ang isang mobil ng pulisya ang namataan na lumabas sa Senado sa pagitan ng 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw. Una ay ang paglabas ng isang puting luxury minivan dakong 2:17 AM. 2:33 AM naman nang lumabas ang isang puting sports utility vehicle o SUV. At eksakto 3:00 ng madaling araw, lumabas ang isang itim na van kasunod ng isang police mobile. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Police Colonel Joselito de Sesto na siya ang sakay ng police mobile na namataang lumabas sa Senado. Subalit paglilinaw ng Pasay City Police Chief, hindi siya bahagi ng convoy o escort ng sinumang personalidad. Nagkataon lang anya na nakasabay nila na lumabas ng Senate building ang nasabing itim na van. Giit pa ni Colonel De Sesto, wala siyang impormasyon kung sino ang sakay ng naturang itim na van. Dagdag pa ng police official, pagkalabas sila sa gate ng Senado ay naghiwalay sila ng direksyon ng van dahil pabalik na siya sa Pasay City Police Station ng mga oras na yaon. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon.
Iniutos na ng Philippine National Police ang internal investigation kaugnay ng mga aligasyong may lokal na pulis na nag-escort sa isang itim na van palabas ng Senado noong May 14. Hinihinalang ang naturang van ng sinakyan ni Senador Ronald De La Rosa palabas ng Senate compound noong Huwebes. Si Lea Ilagan, humahataw. Inatasan na ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang mga investigador na alamin ang deployment ng lahat ng police mobile na nagbantay sa Senado at kalapit na lugar. Ipinasusuri din ito ang deployment logs, dispatch records, mobility records, duty rosters at anumang available na body camera footage mula sa mga unit na nakadeploy sa paligid ng Senate Complex at kalapit na lugar noong May 14. Ito'y matapos na mabalita na escorted pa umano ng police mobile ang pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado na hinihinalang sakay ng itim na van. Kaugnay nito, nagsasagawa na ang pamunuan ng PNP ng hiwalay na beripikasyon para matukoy kung may naganap na hindi otorisadong tulong mula sa pulisya. Nauna nang kinumpirma ni Pasay City Police Chief, Police Colonel Joselito De Sesto, na siyang nasa loob ng puting police vehicle na nakita sa isang viral video na umaalis sa Senado bandang 3:00 ng madaling araw noong May 14. Kasabay ng isang itim na van na lumabas sa Senate compound sa Pasay City. Gayunman, itinanggi niya na nagbigay siya ng escort o anumang logistical support sa itim na van na hinihinalang sinakyan ni Senator De La Rosa na umano'y nasa protective custody sa loob ng Senado bago ang kanyang pag-alis. Itinanggi rin ni Chief PNP na may naunang pahintulot mula sa Camp Crame para sa lihim na tulong o espesyal na operasyon sa paggalaw. Kasunod na mga aligasyong maaaring may kaalaman ang pamunuan ng PNP sa umano'y plano ng pag-alis ni Senator Bato. Muling nilinaw ni General Nartates na hindi nakikisali sa usapinang politika ang PNP. Nananatili niya silang profesional, apolitikal at tapat sa konstitusyon at rule of law. Lea Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Iginiit ng Office of the Solicitor General o OSG na legal ang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa batay sa inisyong warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC kahit wala pang utos o hindi nanggaling sa lokal na korte ang warrant. Binigyan diin ng OSG na walang karapatan na humingi ng saklolo si Senator Bato sa hukuman bilang isa nilang fugitive from justice. May hataw na balita si Dante Amento. Naghain na ng formal na komento ang Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema upang kontrahin ang mga argumento ni Senator Ronald Bato de la Rosa hinggil sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Ayon sa OSG, ang gobyerno ay may legal na basihan upang ipatupad ang ICC warrant sa ilalim ng Republic Act 9851 o ang Philippine International Humanitarian Law. Binigyang diin ito na hindi na kailangan ng kaukulang warrant mula sa lokal na korte ng Pilipinas upang maipatupad ang pang-aresto na inisyu ng ICC. Batay sa Section 17 ng RA 9851, para sa interes ng katarungan, maaaring piliin ng mga otoridad sa Pilipinas na hindi na ituloy ang sariling investigasyon o pag-uusig sa isang krimen kung mayroon ng ibang international court tulad ng ICC o ibang bansa na kasalukuyang nasasagawa nito. Bagamat kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019, iginiit ng OSG na ang bansa ay nananatiling bound o obligadong makipagtulungan sa ICC sa ilalim ng customary international law at mga prinsipyo ng konstitusyon. Ang pag-alis sa treaty ay hindi nagpapawalang bisa sa mga obligasyong nabuo habang miyembro pa ang bansa, lalo na sa mga kasong sinimulan bago ang pagkalas sa Pilipinas. Tinawag ng OSG si De La Rosa na isang fugitive from justice dahil sa kanyang sadyang pagtatago at pag-iwas sa pag-aresto.
Dahil dito, walaan niya siyang karapatan sa anumang judicial relief gaya ng Temporary Restraining Order o TRO dahil siya ay lumapit sa korte na may unclean hands o walang pananagutan. Ipinaliwanag ng OSG na hindi protektado si De La Rosa ng parliamentary immunity dahil ang mga krimeng kinakaharap niya, ang crimes against humanity, ay may parusang higit sa 6 na taong pagkakabilanggo. Ayon sa batas, ang pribilehiyo laban sa pag-aresto ay para lamang sa mga opensang may parusang hindi hihigit sa 6 na taon. Kontra sa argumento ng senador, sinabi ng OSG na ang mga panuntunan sa extradition ay hindi sumasaklaw sa pagsuko o surrender sa ICC dahil magkaiba ito ng legal na proseso. Ang extradition ay proseso sa pagitan ng dalawang bansa, samantalang ang ICC surrender ay pakikipagtulungan sa isang international court. Nanindigan ng OSG na nabigyan ng sapat na due process si De La Rosa sa loob ng ICC framework. Ang paglalabas ng warrant ng ICC Pre-Trial Chamber ay bunga ng masusing pagsusuri sa mga ebidensya kahit hindi na nila kailangan ng ikalawang pagtukoy ng probable cause mula sa lokal na korte. Bunsod ng mga argumentong ito, hiniling ng mga tumugon na opisyal sa pamamagitan ng OSG na ipawalang bisa ng Korte Suprema ang mga mosyon ni De La Rosa dahil sa kawalan ng merito. Dan Tiamento, humahataw sa balita ngayon. Linaw ni Senator Francis Kiko Pangilinan na hindi siya interesado na maging susunod na Senate President. Sa kanyang Facebook, sinabi ni Senator Pangilinan na mas importante para sa kanya ang food security kaysa sa Senate presidency. Gayunpaman, sinabi nito na handa siyang tumulong. Ginawa ni Senator Pangilinan ng pahayag kasunod ng mga naglalabasang balita ng umano'y posibilidad na naman ng panibagong palit liderato sa Senado. Ilan sa mga tinitingnan umanong pwedeng pumalit, si Senator Pangilinan, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Juan Miguel Zubiri, at Senator Tito Soto. Hataw Balita ngayon. Kasabay ng biglaang pagbabago sa liderato ng Senado, inanunsyo ni Senator Bam Aquino na hindi na siya ang chairperson ng Senate Committee on Basic Education. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi nito na isang karangalan para sa kanya ang magsilbi sa komite sa loob ng nakalipas na 10 buwan. Inisa-isa ng senador ang kanyang mga nagawa sa loob ng ilang buwang panunungkulan bilang chairman ng komite, kabilang na ang mga ipinasang reforma na tutugon sa mga problemang matagal na anyang kinakaharap ng sektor ng edukasyon. Wala pang inianunsyo ang bagong liderato ng Senado hinggil sa magiging pagbabago sa committee chairmanship. Pinakita po natin na kapag sineseryoso, may sense of urgency at kapag sinasantabi ang away politika, mabibigyan ng solusyon ang krisis sa edukasyon. Ang pangako ko po, kahit hindi na tayo chairman ng Committee on Education, tuloy pa rin ang trabaho at tuloy pa rin ang pag-alaga sa kinabukasan ng ating susunod na henerasyon. Dahil ang laban po para sa edukasyon, hindi dapat tumigil dahil lang sa politika. Hataw Balita ngayon. Magsasanib puwersa ang ilang mga grupo upang ipanawagan ang pagbibitiw sa pwesto ni Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa anilay mga maling pamumuno at pagdedesisyon ukol sa issue ng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kabilang sa mga nananawagan ang grupong Sandigan ng Mag-aaral para sa Sambayanan o SAMASA, gayon din ang nagkaisang tugon. Tinutuligsa ng mga ito ang pasya ni SP Cayetano na isailalim si Senator Bato sa protective custody. Gayun din ang kanila ay pagdedelay sa nakatakdasan ng pag-aresto sa mambabatas na kalaunan ay nadiskubreng umalis na ng Senado. Sa ngayon ay naantabayanan pa ang magiging reaksyon ni SP Cayetano hinggil sa panawagang magbitiw siya sa pwesto. Hataw Balita ngayon. Sa iba pang balita, arestado ang 69 na mga undocumented Chinese nationals sa isang Pilipino matapos na i-raid ng otoridad ang isang umano'y iligal na paggawaan ng bakal sa Tagolan, Misamis Oriental. Batay sa impormasyon na nakalap ng otoridad, sinasabing gumagamit umano ng mapanganib na materyales ang nasabing steel manufacturing plant. Si Ryan Lacanlale, humahataw.
Sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, National Bureau of Investigation at iba pang law enforcement agencies ang isang steel manufacturing plant sa loob ng PBDEC Industrial Estate sa Taguloan, Misamis Oriental noong Biyernes, May 15. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, sinasabing may mga paglabagang nasabing pagawaan ng bakal. Noong Sabado, personal na ininspeksyon ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang nasabing steel manufacturing. Matatagpuan ang nasabing planta sa loob ng PBDEC Industrial Estate na isang government-controlled industrial zone na nasa ilalim ng probisyon ng Department of National Defense. Sinasabing may kaugnayan ang operasyon ng naturang planta sa negosyanteng si Tony Yang. Ito ang pag-aari ni Tony Yang, na kapatid ng notorious na drug lord na si Michael Yang. Kung saan dapat nakakulong yan, nakakulong naman talaga, pero tuloy-tuloy pa rin ito na nag-ooperate. So, dahil nga tuloy-tuloy ito na nag-ooperate, hindi ko alam kung paano pa nakakuha ng business permit ito. Hindi na dapat eh. At hindi lang patuloy ang patakbo nito. At tanda natin yan, si Tony Yang, sa Senate hearing, under oath, inamin niya hindi siya tunay na Pilipino. Naaresto sa operasyon ang 69 na mga undocumented Chinese national at isang Pilipino na nagtatrabaho doon. Iniimbestigahan na ngayon ng mga otoridad ang posibleng paglabag ng planta sa labor at safety standards. But what we have here is a case of prima facie undocumented illegal aliens na nagtatrabaho dito. No? And what we have is that the illegal aliens, when they were arrested, were wearing PPEs to protect themselves from whatever. But the Filipinos were not. Kasama rin sa inaalam ang umano'y produksyon ng mga substandard na bakal at paggamit nito ng hazardous materials. Dati nang nadiskubre ang mga depleted uranium sa isang warehouse sa lugar. Kaya naman mahigpit na sinusuri ngayon ng NBI at iba pang mga ahensya ang sinasabing iligal na operasyon ng kumpanya. Well, yeah, kasi sa uso, huwag na lang nating anuhin yung potential hazard sa community. Pero yung environmental damage ng mga tambak nila dyan, nasa tabi ng dagat, violation na ng environmental code natin. Pero kung merong pinsala sa community hazard, sa nature ng material, ang OCD ay nakatalaga na mag-coordinate din para sa ganon, it can be mitigated and attended to properly. Sa ngayon ay bantay sarado ng mga otoridad ang lugar habang nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon. Noong Sabado ay sumailalim na sa inquest proceedings ang mga Chinese na naaresto sa planta. Nagbabala naman si Secretary Chodoro laban sa sinumang magtatangkang manghimasok sa gitna ng isinasagawang investigasyon. Patuloy ring inaalam ng mga ito kung gaano kalawak ang operasyon ng nasabing illegal na steel manufacturing company. Binabalaan namin, husito, kakasuhan namin ng obstruction of justice kahit sino pa yan. Dahil ito ay national security issue. Ito ay PBDEC Industrial Estate na dapat secure industrial estate. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Hindi lang tapang at disiplina ang baon ng mga nagsipagtapos na kadete ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026, kundi pati ang mga aral ng pananampalataya, pagtitiyaga at suporta ng pamilya sa paghahanda nila bilang mga bagong tagapagtanggol ng bansa. Si Grace Doctolero, humahataw. Sa pagpasok nila sa bagong yugto ng paglilingkod sa bayan, baon ng mga nagsipagtapos na kadete ng Philippine Military Academy o PMA Talang Dangal Class of 2026 ang panata ng tapat na paglilingkod,
disiplina at katapangan para sa bansa. Nanguna sa top 10 cadets ng Talang Dangal Class of 2026, si Cadet First Class Christine K. Demisana, lebrada mula Batangas na valedictorian ng kanilang batch. Sa kanyang talumpati, hinikayat nito ang kanyang mga kaklase na manatiling matatag, disiplinado at magtulungan sa pagharap sa mas malalaking hamon ng paglilingkod sa bayan. To the members of PMA Talang Dangal na kapagtangkol ng lahat ng dakila at marangal Class of 2026. We will face even greater challenges that will test our character, integrity, and fortitude. Sana ilagi natin alalahanin kung para kanino ang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. At alalahanin natin na nandito lamang tayo para sa isa't isa, lalo na sa panahon ng paghirap. Kasama rin sa mga nanguna sa klase si Cadet First Class Mark John Vincent Utlang Katakutan mula Zamboanga del Sur na top 2 sa kanilang batch. Sa panayam, sinabi ni Katakutan na handa na nilang harapin ang mas mabibigat na responsibilidad bilang mga bagong tagapagtanggol ng bansa. Masasabi ko lang po ay handa na po kami ang PMA Talang Dangal Class 2026 na ipagtanggol ang ating bansa. Ibinahagi naman ng kanyang amang si Johnny Katakutan ang mga hirap at pagsubok na kanilang pinagdaanan habang nasa loob ng akademya ang kanyang anak. Ayon kay Tatay Johnny, malaking sandigan nila ang pananampalataya at pagtitiyaga upang malampasan ang mga hamon habang tinatapos ni Mark ang matinding pagsasanay sa PMA. Sa dami po ng mga pagsubok, hindi po siya sumuko at sa awa ng Diyos siya po ay tinulungan para makamit na po itong pangarap na ito po. Sabi ko sa kanya, magtiwala lang tayo sa Diyos na matatapos din po ang lahat ng hirap na ito at basta lang po tayo ay gabayan lang po ng Panginoon. Dagdag pa ng ama, hindi lamang personal na tagumpay ang pagtatapos ng kanyang anak, kundi isa rin itong malaking karangalan para sa kanilang buong pamilya. Very proud po dahil sa buong angkan po ng Katakutan family ay siya lang po ang nakapagtapos ng PMA at saka po napakalaking karangalan po na itong binigay niya to sa amin dahil inangkat niya po ang aming angkan ng Katakutan at very proud po talaga kami dahil sa kabutihan ng Diyos ay siya po ay nakatapos po, ma'am. Personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang PMA graduation noong Sabado. Sa speech ng Pangulo, binigyang din nito na dapat manatiling tapat sa konstitusyon ang mga bagong opisyal at maging handa sa pagharap sa modernong mga banta sa seguridad ng bansa. Iginit din ito ang kahalagahan ng integridad, profesionalismo at malasakit sa paglilingkod habang ginagampanan ng mga ito ang kanilang mga bagong tungkulin. The threats confronting our nation today are no longer confined to conventional battle. Now emerge in cyberspace, in disinformation, in territorial aggression, in calamities worsened by climate change, and in forces that seek to weaken trust in our institutions and divide our people. Recognizing these challenges, we have begun strengthening and modernizing the PMA so that your curriculum will prepare you to be future officers for both conventional and emerging threats of the modern age. Sa isa namang video message, nagpaabot rin ng kanyang pagbati sa mga nagsipagtapos na kadete, si Vice President Sara Duterte. Hinikayat sila ni VP Sara ukol sa pagkakaroon ng integridad at katapatan sa lahat ng panahon at manatiling naninindigan sa kabila ng mga banta sa ating soberanya at kalayaan. I urge you to personify integrity and courage at all times. Stand firm against all threats to our sovereignty and our liberties. Do not waver, even in the face of the most difficult challenges. Congratulations, PMA Talang Dangal, Class of 2026. Thank you for choosing this noble path. May your service be a testament to your determination to protect our country and uphold the welfare of every Filipino. Mabuhay kayong lahat. May God bless you. Sa kabuuan, 207 kadet ang nagsipagtapos sa PMA Talang Dangal Class of 2026. 76 sa kanila ang mapupunta sa Philippine Army, 69 sa Philippine Navy at 62 sa Philippine Air Force. Grace Doc Tolero, humahataw sa balita ngayon.
patuloy kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Ngayon. Oras sa buong kapuluan, 6:08 na po o 8 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Ngayong Lunes na po, May 18 ang huling araw para sa mga gustong humabol sa voter registration para sa mga nais na makaboto sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. At para pag-usapan yan, nasa linya ng ating komunikasyon ngayong umaga si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga po, Chairman Garcia, at maraming salamat po for taking this interview. Magandang umaga, Sir Bernard. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, Chairman, kamusta na po ang status ng ating isinasagawang voter registration? Marami na po ba ang nagparehistro? Sir Bernard, nagsimula ang registration natin October 20 at sabi mo nga matatapos ngayong araw na ito. Hindi po natin ito i-extend, kaya po doon sa mga gusto pang humabol, hindi pa nakakapagparehistro samantalahin hanggang alas 5 ng hapon. So far po, mga 1,350,000 ang nakapagparehistro sa regular na barangay natin, na mga botante, at mga 1.3 million naman ang nagparehistrong bago na mga botante sa sangguniang kabataan, meaning yung 15 to 17 years old. Sa kasalukuyan po, mga more or less ang kabuuan, 70 million sa regular na botante at 25 million sa sangguniang kabataan ng ating mga botante. Kaya po meron tayong more or less 95 million na boboto para sa darating na November 2 barangay and SK election. Ang dami na palang nakapagparehistro. Chairman, ano po ba ang nakikita niyong implikasyon sa dami ng nakapagparehistro ngayon? Alam niyo po, napakagandang indikasyon niyang dumadaming bilang ng ating mga botante sapagkat nangangahulugan lamang dahan-dahan na ipapaunawa natin sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng pagboto, ang kahalagahan ng barangay and SK elections na maaaring ito ay maliit na halalan para sa kanila, subalit ito po ay kaparaan upang makita natin yung ating mga barangay official sa kasalukuyan. Nararapat pa ba natin silang mapanatili o dapat na silang mapalitan? Ay yan po ang kagandahan ng isang halalan, na ito ay isang periodic na ginagawa natin, regular na ginagawa natin, at mapalad tayo kumpara sa ibang bansa na hindi naman nagkakaroon ng halalan sapagkat at least yan ay isang simbolo, pinakamataas na simbolo ng demokrasya ng isang bansa na may boses ang bawat isa anuman ang katayuan sa buhay. Pagkatapos po nitong voter registration, ano na po ang susunod na paghahanda ng COMELEC para sa nalalapit na BSKE? Sir Bernard, kami ay nakapag-imprenta na ng mga balota at kung sakasakali, kung ilan man yung napadagdag na mga botante base sa ating last day ng registration, yan na lang po ang idadagdag namin ng mga balota na i-imprenta. More or less 95% na pong handa ang inyong COMELEC sa pagsasagawa ng halalan para sa November 2. Ang susunod po natin, siyempre, yung pagtitrain ng ating mga guro na maaaring lagi sanay na mag-hold ng eleksyon nung gamit ang makina. Ito po kasing halalan natin ng barangay at SK ay mano-mano. Wala po itong gagamiting makina, kung kaya dapat ay ating muling maituro, ma-train ang ating mga guro na maglilingkod bilang electoral board members. Ganon din naman yung ating PNP, AFP, Philippine Coast Guard at iba pang miyembro ng law enforcement agencies natin ay kinakailangan lagi natin pinupulong upang ma-assess natin ang sitwasyon sa buong bansa. So far, wala po tayong mga untoward incident o election-related incidents or violence na nangyayari patungo sa barangay and SK elections. Tatandaan ng lahat, bago po dumako tayo sa eleksyon sa November 2, ang COMELEC po ay naghahanda rin sa kasalukuyan para sa September 40 naman na Bangsamoro parliamentary election. Opo. Chairman, usapang paghahanda pa rin. Itong mga nakararanas po kasi tayo ng mga rotational brownout. Kasama po ba sa pinaghahandaan ninyo yung senaryo na magkakaroon ng brownout? Sir Bernard, lagi natin kaugnayan ang Department of Energy sa bagay na yan at lagi nilang binibigay sa atin, halimbawa sa buwan na ito, sa period na ito, sa araw na ito, alin yung magpa-fluctuate yung
power supply, alin yung magkakaroon ng kakulangan sa power supply. Pero alam niyo po, pagka mag-election kasi sinisigurado lagi ng Department of Energy, kasama na yung mga ibang utility providers na sila ay naninigurado na itong panahong ito, halimbawa mag-election, ay walang brownout o walang power interruption upang magtuloy-tuloy po yung ating ginagawa na paghahanda. At least yung mga ilang araw bago mag-eleksyon, araw ng eleksyon at yung pong ilang araw din pagkatapos ng halalan. Ayun. Ito pong hanggang ngayon kasi, Chairman, may mga panawagan po na wag daw ituloy yung barangay at SK elections. At kung sakali po ba na mapopostpone ito, pwede pa rin po bang magkaroon to ng impact sa inyo namang preparation para sa 2028 elections? Yung pong pag-conduct ng halalan, lalo na yung pag-fix ng date, yan po talaga ay nasa political departments ng ating pamahalaan, lalo na ang Kongreso at ang ating ehekutibo. Kung ano po ang sasabihin nila, si COMELEC ay tatalima lamang. Kami po kasi ay tagapagpatupad lamang ng ating batas. Bagamat tayo po'y handa, siyempre nasa kanila po yan. Yung sinasabing kadahilanan, dahil nga po sa energy crisis, tama at valid na kadahilanan naman po yan. Subalit yung budget po na kay COMELEC, nakalaan para sa barangay and SK election, nasa kasalukuyan ang natitira ay mga 11 billion pesos. Hindi po yan pwedeng gamitin sa ibang bagay sapagkat sinasabi ng saligang batas kapag yan ay nailaan na sa isang item ay hindi na pwedeng ilipat yan sa iba pang items, lalo na kung ililipat sa ibang ahensya ng pamahalaan. So matitipid pero hindi pwedeng gamitin para sa ibang bagay. At gusto ko lang po rin emphasize mabuti, ipaliwanag ng mabuti na kapag ka nare-reset ang ating halalan ay lagi po tayong meron dagdag na gastusan. Kapag po napagpaliban itong barangay and SK elections, ang estima natin, kakailanganin namin ng dagdag na 3 bilyong piso para sa isang reset na barangay and SK election. So mas magiging magastos po pala, Chairman, pagka ganun. Sapagkat pag po nagpapareset tayo ng barangay and SK elections, Sir Bernard, nagpaparehistro muli tayo ng botante. Siyempre kapag ka-reset mo yung mga botante hindi nakapagparehistro hanggang ngayong araw na ito, ay kinakailangan iparehistro natin. Dadami ang bilang ng presinto, dadami ang bilang ng mga kagamitan, dadami ang bilang ng mga guro na maglilingkod sa araw ng eleksyon. At dahil dyan, kakailanganin natin ng dagdag na gastos. Ayun. Siguro po, mensahe na lang po natin sa ating mga kababayan, Chairman, na gustong humabol ng deadline ng voter registration. Baka may mensahe po kayo, lalo na sa nagpapatanong sa akin, siya daw ay matagal nang di bumoboto, deactivated na raw siya. Kasama daw po ba siya sa pwede pang magrehistro? Siyempre po, hanggang ngayong araw na to, lahat ng klase ng registration ay pwedeng gawin. Reactivation, pwedeng magparehistro bilang bagong botante, pwedeng magpa-transfer ng registration o magbago sa kung anuman datos sa kanilang registration. Bagamat again, matagal na natin sinasabi, wag sana yung huling araw ng registration sapagkat siyempre alam natin dadagsain tayo nung Friday pa, minomonitor natin, dinadagsana po yung mga registration site natin. At upang hindi po kayo maantala, ay magdala na po ng mga pagkakakilanlan na naandun yung address kung saan tayo nagpapalipat o address na sinasabi natin dyan tayo nakatira sa kasalukuyan. At syempre, yung pong aming mga registration area ngayon, mas minarapat po lalo dyan sa NCR, dyan sa mga mall natin ginagawa. So pwede niyo po yung matingnan sa COMELEC website upang alamin kung saan yung registration site dyan po sa Manila. Hindi na po natin ginagawa ang iba sa local COMELEC sapagkat kulang ang espasyo. Hanggang alas 5 lamang ito at again, katulad ng binanggit ko kanina, wala itong extension. So kung wala kayong madalang ID, kahit po may kasama lamang na magsasabing taga dyan talaga yan, ay pwede na po namin tanggapin. Bawal po ang barangay certification bilang pagkakakilanlan, inalis na po natin yan na pwedeng madala upang makapagparehistro. Ayun, maraming salamat. Marami pa po sana gusto itanong pero kulang tayo sa oras. Sabi na lang po ni Ma'am Annie Rentoy ay sana po pag di na raw kayo busy, maanyayahan namin kayo dito sa ating studio. Maraming salamat po kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Maraming salamat po. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. And this time, para ihatid muli sa atin ang latest na presyo ng mga pangunahing bilihin nasa Agora Market ng ating kasama na si Mikey Samson. Mikey, magandang umaga sa inyo dyan. Live report.
Yes, Mikey, good morning! Yes, good morning sa iyo, Ma'am Annie. At isang Monday morning na punong-puno din ng good vibes ang bati natin sa ating mga kasangbahay. At ngayong Monday morning ay nandito nga po tayo sa Agora Market dito sa May San Juan para muli ay update ang ating mga kasangbahay patungkol sa presyo ng pangunahing bilihin ng ating mga kasambahay kagaya na lamang ng isda, gulay at karne. At sa ating pag-iikot-ikot dito sa Agora Market ay napag-alaman natin na yes, good news dahil bumaba ang presyo ng ating mga bilihin. At isang maganda pa dito sa Agora Market, sabi rin ng mga nagtitinda, ay regular umano silang nabibisita ng BIR. Kaya naman masisigurado ng ating mga kasangbahay na ang kanilang presyo ay hindi overpricing. Ayan, at para naman sa iba pang mga presyo ng ating mga bilihin, sa isda po tayo, ang presyo po ng bangus ngayon dito sa Agora Market ay nasa 200 to 250 ang isang kilo. Ang presyo naman po ng tilapia ay nasa 150 pesos ang isang kilo. At ang bawat kilo ng galunggong ay nasa 200 pesos. Ang alumahan naman, ang bawat kilo niyan ay nasa 260 pesos. Ang salay-salay ay nasa 380 pesos ang isang kilo. Ang dalagang bukid ay nasa 380 pesos din ang bawat kilo. At ang pampano naman ay nasa 440 pesos ang bawat kilo. Para naman po sa ating mga gulay na pampahaba ng buhay, ang repolyo po ay nagkakahalaga ng 40 pesos. Ang sayote ay nasa 60 pesos po ang isang kilo. Ang sibuyas na pula ay nasa 70 pesos po ang isang kilo. Ang ampalaya, ang bawat kilo niyan ay nasa 90 pesos. Ang pechay Baguio ay nasa 50 pesos ang isang kilo. Ang pechay Tagalog naman ay nasa 60 pesos ang isang kilo. Ang kalabasa po ay 50 pesos ang bawat kilo. Ang talong ay 70 pesos per kilo. Ang kamatis ay 60 pesos ang bawat kilo at ang sitaw ay nasa 30 pesos ang bawat tali. Para naman sa ating baboy, ang pork kasim po natin ay nasa 340 pesos to 370 pesos per kilo. Ang pork pigay po natin ay nasa 340 pesos ang bawat kilo. Ang liempo naman po ay nasa 420 pesos. Ang pork chop ay nasa 340 pesos. At ang pork ribs at pata ay parehong 300 pesos ang bawat kilo. Para naman po sa manok, ang papo na manok ay nasa 140 per kilo. Ang quarter legs po, ang bawat kilo ay nasa 200 pesos. Ang per kilo naman po ng drumstick ay 200 pesos din. At ang chicken liver ay 240 pesos. At ang whole dressed chicken ay 190 ang bawat kilo. At para naman po sa ating mga special shoutout, maraming salamat po sa pakikiisa ng Nicolas Galopong, ang Joseph Chicken Stall, ang Nolly Meat Section, ang Fernan and Joy Fish Stall, at ang Marivic Ruby and Junior Vegetable Stall. Dito po, baka po makakapunta po kayo dito sa Agora, pwede nyo pong dalawin yung kanila pong mga stall. At syempre maraming salamat din po kay Sis Minda Sional, ang ating pong market coordinator, ang ating pong mga mothers and marshals from Green Hills, Kabayanan at Progreso. At syempre po sa lahat po ng security, admin and vendors dito sa Agora Market. Yan po muna ang update mula dito. Balik po sa inyo dyan sa studio. Okay, maraming salamat Mikey Samson mula po dyan sa Agora Market. Josa, also happy birthday at saka kay Alex, yan po ang mga nag-assist dyan. Maganda umaga po at maraming salamat. Regional News. Nasabat ng Philippine Coast Guard katuwang ang Philippine National Police ang nasa 700 master cases ng hinihinalang mga illicit o illegal na mga sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng nasa 40 million pesos. Nahuli ng mga otoridad ang mga naturang kontrabando na lula ng isang jongkong boat sa may katubigan ng Basay, Negros Oriental noong Sabado, May 16. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng pulisya ang mga nasabat na kontrabando maging ang 10
individual na hinihinalang sangkot sa pagpupuslit ng mga ilegal na sigarilyo. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang kanilang partisipasyon sa operasyon at tiniyak na maharap sa kaukulang mga reklamo kapag napatunayan ang paglabag. Hataw Balita ngayon. Opisyal nang nagsimula ang pagdiriwang ng Manggahan Festival sa probinsya ng Guimaras kung saan tampok ang tonne-toneladang hilaw at hinog na mangga. Isa sa highlight ng naturang event ang Unli Eating ng Mangga, kung saan sa halagang 100 pesos, unlimited ang makakain mo na mangga sa loob ng 30 minuto. Para sa Mango Eat All You Can, 18 tonelada ng matamis na mangga ang inihanda ng probinsya para sa mga bisita at turista ngayong taon. Mas mataas kumpara sa 5 na tonelada noong nakaraang taon. Ayon sa provincial government, nais nilang ma-experience at matikman ng mga turista ang world-class sweetness mango ng Guimaras sa murang halaga. Maaari din silang bumili ng mangga para ipampasalubong. Ang Manggahan Festival ay tatagal hanggang sa May 24. Nangunguna pa rin sa team standings ng elimination round ng UNTV Cup Season 12. Ang Armed Forces of the Philippines o AFP, Cavaliers at Ombudsman, Graphbuster sa kanya-kanyang nilang bracket. Nitong linggo sa triple header match sa Amoranto Arena sa Maynila, napanatili na ang kanilang unblemished record. Si JP Nunez humahataw. Naghahari pa rin ang AFP Cavaliers sa Group B ng eliminations ng UNTV Cup Season 12 sa kanilang pakikipagtuo sa GSIS Furies sa Paco Arena sa Maynila nitong linggo. Maagang pinaputukan ng AFP Cavaliers ng patong-patong na puntos ang GSIS Furies. Sa first frame, itinala ng AFP Cavaliers ang kanilang double-digit na kalamangan sa score na 26-15. Dominating performance ang kanilang ipinakita sa kabuuan ng laban upang hindi na tuluyan pang makahabol ang GSIS Furies at itala ang kanilang unblemished record na 3-0 sa team standing. As the buzzer sounded, 25 points ang iniwang tambak ng AFP Cavaliers sa score na 86-61. Best player of the game ang kanilang sentro na si Gil Pagota Isidro dahil sa kanyang double-double statistics na 17 points, 14 rebounds at 2 steals. Well, actually, sa practice namin pinaghahandaan yan. No? Every time na kung sino yung makakalaban namin, so ini-scout muna namin, then pinapractice namin paano namin depensahan. So more on defense muna kami, then yung offense dumarating na lang. Talagang kulang talo kami sa takbuhan, yun na naman yung transition naman na defense. Wala naman naka-design doon except kailangan mo mag-play by the numbers. Kung 5 sila, 5 rin kami dapat. So hindi namin kinaya yun. Talagang outnumbers kami, outplay kami. Sa second game, hinatulan ng Judiciary Magis ang Office of the President Bagong Pilipinas sa kanilang makapigil hiningang palitan ng puntos hanggang sa endgame ng laban. Nakasira ng diskarte ng OP Bagong Pilipinas ang 19 na turnovers na kanilang naitala kumpara sa 12 turnovers ng Judiciary Magis. Sa last quarter ng laban, nauungusan pa ng OP Bagong Pilipinas ang Judiciary Magis at tila aagawin nila ang panalo. 1 minute and 53 seconds, all 77 ang score hanggang sa maipasok ni Chester Tolomia ng Judiciary Magis ang isang beyond the arc at umambag pa ng layup si EJ Elijah para tuluyang selyuhan ang kanilang panalo sa final score na 83-79. Best player of the game si Chester Tolomia na kumamada ng 18 points, 6 rebounds, 3 assists at 2 blocks. Gaya ng sinasabi ko sa kanila, yung will to win na kailangan kasi namin manalo for this game eh. Kasi pag natalo kami, babagsak kami sa
bottom up standing and ayaw naman mangyari yung gano'n. No? So, yun lang ang sabi ko sa kanila na kailangan hindi lang tayo puro salita, kailangan gawin din natin sa loob. And I'm so happy and nakita ko naman na ginawa nila sa loob ng court. Of course, nung simula, they were able to dictate the tempo, which doon kami nasira dahil hindi namin malaro yung laro namin. They played good defense and then of course they controlled the rebound. At sa huling game, pinasiklaban ng PNP responders sa first half ang Ombudsman Graph Busters para sa kanilang clash of the undefeated. 8 puntos ang iniwan ng PNP responders sa score na 38-30 sa pagtatapos ng first half. Pero dahil sa adjustment na ginawa ni Coach Danny Florano, naipuwersa ng Ombudsman Graph Busters ang kanilang panalo para panatilihing 3-0 sa team standings ang kanilang kupunan. Nagtapos ang kanilang mainit na bakbakan sa hardcourt sa final score na 70-62. Best player of the game ang kanilang forward na si Paul Ladia na kumamada ng 5 points, 7 rebounds, 12 assists at 4 steals. Yung composure ng team, actually medyo nahihirapan kami ng mga first hanggang third quarter. At the same time, yung defense namin, hindi kami bumitaw sa defense namin, naniwala sila ron at ginawa naman namin. Abangan ang mga susunod pang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at UNTV News and Rescue. Win in sports, win for charity. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Juan Kapitulo 6, talatang 27. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatwid bagay ang Diyos. Happy birthday kay Nanay Paring, 89. Ayan. At yan pong baka mahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-18 sa buwan ng Mayo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350. At ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dalis. At dito po sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako po si Annie Rantoy. Standby po, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.